Magkasabay kami ni Sia na nag-shower at tinulungan niya pa ako magbihis ng aking nighties. Ayaw nitong magpajama ako dahil hindi daw niya mahahawakan ng aking hita. Pinitik ko tuloy ito sa kanyang ilong. May tanong ako sa'yo. Nakahiga na kami at ito ay nakayakap sa aking lukuran at tanging lampshade lang ang nagsisilbing ilaw sa buong kwarto. Bakit wala pang asawa si Mayor Ethan? Napatigil sa paghaplos at pagpisil sa akin si Sian dahil sa tanong ko. Kahit hindi ko makita mukha nito ay alam ko nang salubong ang kilay nito. Ramdam ko ba naman eh. Why did you ask? Wala lang, masama ba magtanong? Napadiin tuloy ang kamay ko sa kanyang braso. I don't know, I think he's still waiting for someone. Okay, guwapo pa naman. What? Mukhang hindi nito nagustuhan ang sinabi ko. Guwapo. Lahat kayo gwapo, parang walang pangit sa inyo. Bawal ba sa Bratsovong pangit? Gusto ko matawa sa palusot ko dahil ramdam ko ang enerhiya ng matandang ito. Mukhang nawala sa mood. I don't know. Let's sleep. Masungit na salita nito at tinanggal ang kamay nito na nasa aking dibdib na panay pa naman ang haplos. Okay, sabi mo eh. Good night po. Dali-dali ako nagtalokbong para hindi niya ako mahawakan. Natatawa talaga ako sa katabi kong matanda. Love. Hindi ako umimik dahil Jack nagulat ito sa aking ginawa. Nawala ang kumot sa aking mukha nang bigla nitong hilahin. Matutulog na tayo, di ba? Walang matutulog. Teka. Napasabunot na lang ako sa buhok ni Sia nang bigla na lang itong dumaos-dos sa aking ibaba. Kinabukasan ay nagpunta kami sa Pescador Island. Narantahan ni Alex ang buong isla ng isang araw kaya walang ibang guest sa lugar na ito bukod sa amin at mga tauhan lang ng islang ito. Bigla kong naalala ang pagbabakasyon din namin ni Sian sa Palawan pero mas masaya ngayon dahil kumpleto kami magkakaibigan at kasama ang aming mga partners. Hindi naman nasunod ang gusto ni Ate Lia na for only girls lang dahil ayaw pumayag ng mga jowa namin na mukhang iisa ang mga ugaling seloso. Matapos ng masayang buong araw ay nagpaalam na rin kami sa isa't isa. Nakasabay sa aming pag-uwi si Alvin na pinsan ni Sian. Dahil sa nakakapagod na pagbiyahe at aming mga ginawa ay ang bilis kong nakatulog nang makauwi sa penthouse. Hindi ko na ginambala ang magpinsan dahil mukhang may seryosong usapan. Nagising ako kinabukasan at nandito pa din si Alvin pati na din si Xavier. Tamang upo sa couch at nanonood ng balita sa TV habang nagkakape. Wow, kung titingnan mo sila ay parang ordinaryo mga tao din pala sila. Good morning. Sabay silang tatlo na napalingon sa akin na hindi man lang nahalata ang presensya ko. Good morning, Miss Beautiful Hannah. Good morning, Ma'am Hannah. Nakangiti si Xavier at Alvin sa akin na itinaas pa nito ang hawak na malaking mug. Tumayo si Sian at lumapit sa akin at mabilis na yumapos sa aking katawan. Good morning, love. Bulong nito sa akin tanga. Morning. You wanna eat? Alvin, cook our breakfast. Wow, really? Yes, let's go. Hinila agad ako ni Sian patungo sa kusina. May nakahanda na ng pagkain sa table kaya ipinagila ako ni Sian ng upuan. At nang makaupo ay mabilis na inasikaso ako nito para sa aking pagkain. Magaling palang magluto itong si Alvin kahit mukhang maloko na ang sabi ni Sian ay womanizer pa. Sopas ang niluto nito at sakto naman na malamig ang panahon ngayon. Isang white bread na may scrambled egg with sliced avocado na inilapag ni Sian sa aking harapan. Ang sarap! Good, kumain ka na lang ng kumain para mabusog ka na at ang baby natin. Lumapit pa sa aking likuran si Sian sabay haplos sa akin tiyan. Kumain ka na ba? Tanong ko sa kanya. Tapos na. Okay. Umalis si Sian at nang bumalik ito ay bitbit na ang marami kong vitamins. Grabe lang dahil siya lang palagi nagpapaalala na inumin ko ang mga vitamins ko. Napaka-caring at thoughtful talaga ng mahal ko. Matapos kong kumain at uminom ng vitamins ay lumabas ako at nakita kong masaya ang dalawang magpinsan na nag-uusap. Thanks sa pagluluto mo ng breakfast. Nabusog mo kami. Nakangiting ani ko habang naglalakad palapit sa kanila. You're welcome, Ma'am Hannah. Sabay kindat pa nito sa akin at may pa-flying kiss pa. Napatikwas ang isang kilay ko nang magsalita sa Sian sa ibang lengguwahe na hindi ko maintindihan pero alam kong may halong galit. Nagtawanan ba naman si Xavier at Alvin na parang hindi ramdam ang yamot ng isa. Iniwan ko na ang mga ito kahit magsapakan sila'y wala akong pakialam. Bahala sila't malalaki na sila. Pumasok ako ng banyo para maligo dahil init na init ang katawan ko.
Kahit malamig ang klima ngayon, dagdag pa na naka-centralize ang aircon sa buong penthouse, ay ang init pa rin ang pakiramdam ko. Paglabas ko ng banyo ay nakita ko si Sia na may kausap na naman sa kanyang cellphone. Kung hindi ko lang alam na busy itong tao dahil sa pagiging CEO nito at pagiging team leader sa kanilang grupo, ay iisipin kong nambababae ito dahil walang oras ata na may katawagan ito. Hindi rin naman ako kinukutupan dahil naririnig ko naman ang palitan nito ng salita sa kanyang kausap. Minsan ay naawa na rin ako sa kanya at gusto ko na lang natulungan pero wala naman akong alam sa pamamalakad nito sa kanyang kumpanya. Pero siguro minsan ay pwede akong tumulong sa kanya o kaya naman ay mag-apply ako ng trabaho sa kanya dahil sayang din ang araw kung walang sweldo. Ayokong isipin na dahil sa yaman ni Sian ay magbubuhay rin na ako. Dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin ako sanay na ako ang gusto nitong mahalin. Kahit ganito lang ako at wala naman akong kakayanan sa buhay. Hindi sa yaman nito ako nahumaling kundi sa pagmamahal ko sa kanya. Minsan nga ay inaaway ko pa kapag sinapian ako ng topak. Kawawa din naman ang matandang ito. Love, napaharap ito sa akin. Okay, huwag niyong lulubayan ng paningin. I got it. Bye. Mabilis ditong ibinaba ang hawak na cellphone at ipinatong sa bedside table. May problema ba? Tanong ko habang lumalapit sa kanya. Mabilis naman niya akong hinapit sa aking bawang at hinalikan sa aking labi. Nothing. Sa opisina lang iyon. Nakatingala ako sa kanya at tinitigan ng mata nito. Parang may kakaiba kasi pero hinahayaan ko na lang lalo pa at labas na ako doon. Okay, sabi mo eh. Ngumiti ako dito at yumakap ng mahigpit. Your doctor will come here. Okay. Tango ko. Mula pang lunch ay dumating na ang aking doktor na si Doktora Castro para sa aking monthly check-up. Ito na rin ang 2 buwan ng pagbubuntis ko. Sa Sian ang kumakausap sa doktor at siya pa ang tipong tanong ng tanong. Nakakatuwa lang dahil napakamaalaga nito sa akin. Hindi naman nagtagal ang aking doktor at umalis na rin ito. Sa private hospital pala ni Dr. Lester nagtatrabaho si Doktora Castro. Gulat na gulat pa nga si Xavier at Alvin nang malaman nilang buntis ako. Natawa lang ako dahil sa kanilang reaksyon. Congratulations, Miss Beautiful Hannah. Grabe, magiging tito na naman ako. Congratulations, cousin. Madudugtungan na ang lahi mo sa wakas. Ngising aso ni Alvin. Damn you! Malutong na mura ni Sian sa kanyang pinsan. Kailangan ko balita ito kina Mom and Dad. Oh, Mister would be happy. No, stop. Hindi pa nila pwedeng malaman. Pigil ni Sian sa kanyang kapatid. Lahat tuloy kami inapatingin sa sinabing iyon ni Sian. But why? Kunot noon ni Xavier. Sa lumang kilay ko nang pumitik sa hangin si Sian. Sa mukha ni Xavier at Alvin mukhang nahulaan agad nila ang ibig sabihin ni Sian. Oh, damn. Holy shit. Kahit hindi sila magsalita ay sumeryoso ang mukha nilang tatlo. Nalito ako sa ekspresyon ng kanilang mukha. Parang may mali. Anong meron? Tumayo sa pagkakaupo ang dalawa at lumabas ng bahay. Ako naman ay litong-lito sa kanila. Bakit? May problema ba? Tanong ko kay Sian. Umiiling lang si Sian. Nothing, love. Just stay here and don't go outside without my permission. Hinawakan ko laylay ng polo shirt nito at hinila-hila. Hindi eh. May hindi kasi nasabi sa akin. Alam ko may problema. Bumuntong hininga ito at umiling ulit. Walang problema. Kaya relax ka lang dito at sabihin mo lang sa akin kung anong gusto mo. Ako nang bahala. Hinaplos-aplos pa ni Sia ng aking mahabang buhok. Hinayaan ko na lang ito dahil mukhang walang balak na magkwento pero alam kong meron. Kaya nagpasya na lang ako na magluto para sa aming lunch. Hindi naman din umalis si Sian at andito lang din sa kanyang bahay. Nasa harap lang niya ang kanyang laptop at panaka-naka nakausap si Mark sa kabilang linya. Nagsaing na lang ako sa rice cooker at dinamihan ko iyon dahil Jack nababalik ang kapatid at pinsan nito na hindi ko alam kung bakit biglang umalis na walang paalam. Kaya sa mag-overthink ako sa kanila ay nagluto na lang ako ng may magawa pa. Hindi naman din ako pinigilan ni Sian at nag-request pa nga ito ng ulam na masarap at kailangan ko daw na damihan ng pagkakaluto. Munggo na may chicharon ang naisip kong ulam at Bicol Express. Hindi naman ako ganoong kagaling magluto pero pagsusumikapan kong sarapan iyon. Kahit na the aircon at may nakatutok na sa aking electric fan ay pawis na pawis pa rin ako kaya itinaas ko na ang buhok ko para ipuyod iyon. Hindi ako nagtungo sa kwarto para kunin ang pantali ko ng buhok dahil may goma naman na galing sa gulay na hinimay ko. Pagpatay ko ng apoy ay may kamay na humaplos sa akin tiyan. Nakakagutom naman ang luto mo, love. Kain na. Ngiti ko sa kanya.
Swerte ko talaga. Hinalikan pa ako nito sa aking noo. Ay, ano ba yan? Ang pawis-pawis ko eh. Simangot ko. Masarap namang halikan, love. Kahit na. Hep hep. Biglang sulpot ni Xavier. Nag-away pa ang favorite couple natin. Mamaya na yan, gutom na kami. Hindi kami interesado sa love life ng iba. Ngising-ngisi naman ni Alvin na mahilig mang Alaska. Nauna pang naupo ang dalawa at mukhang ready nang kumain kahit hindi pa nakakapag-prepare sa lamesa. Kakaiba ng kakapalan ng mukha ninyong dalawa. Busangot na mukha ni Sian sa dalawa. Nagtawanan lang ang dalawang tukmol. Halatang sanay na sa galit ni Sian. Tinulungan naman ako ni Sian sa pag-aayos ng pinggan. Natatawa na lang ako kapag natatapat ito sa dalawa dahil pabagsak nitong inilalapag ang pinggan at kubyertos. Kaya sa babasaging baso ay ako na naglapag at baka mabasag lang ng isa na nakasimangot. Mabuti na lang at dinamihan ko ang pagsaing dahil parang mga halimaw kung kumain ng tatlong kasama ko. Talagang nasimot. Ganoon na din sa ulam na Bicol Express na kinulang pa nga. Kunti na lang ang natira sa munggo pero ang karna at chicharon ay ubos na. Dumigay ng pagkalakas-lakas si Xavier. Wow, binusog mo kami mas beautiful, Hana. Pwedeng dito na lang ako tumira para palagi ako makakakain ng masarap na luto mo? No. Mabilis na sagot ni Sian sa kanyang kapatid. Anong no ka dyan? Kailangan mo ng tulong namin, remember? Mayabang na napahalukip-kip pa si Alvin sa kanyang dibdib at nagdaas baba ng kanyang makakapal na kilay. Langyan yung dalawa. Paghugas kayo ng pinggan para may salbi kayo. Nagulat ako nang hawakan ni Sian ang aking kamay at persahan niya akong inilabas sa kusina. Kuya naman, hindi mabiro. Galit agad sa pinsan, no? Wala na akong narinig na iba kay Sian dahil nakabusangot na lang ang mukha nito. Mukhang pikunin ito sa dalawa kahit dambuhala naman ang katawan. Dinala ko ni Sian sa veranda at naupo kaming dalawa para magpahangin at para na rin magpababa ng kinain. Umupo ako sa kandungan nito at mabilis na pumulupot ang aking braso sa kanyang leeg. Tumunog ang cellphone nito kaya mabilis nitong sinagot. What? Bungad ni Sian sa kung sino man na katawagan nito. Kailan? Mamaya na agad? This week? Ang bilis mo talaga. Okay, I got it. Ibinaba nito ang hawak na cellphone at tumingin sa akin. Sino na naman yan? Alex, magpapasukat ka ng gown para sa kasal nilang dalawa ni Aryan. Your friend. Napasingap ako sa gulat. Ikakasal na agad sila? Excited yung isa eh. Balak kayain si Dustin at ng asawa niya. Pagdating ng hapon ay sakay na kami sa magarang sakyan ni Sian. Kasama din namin si Xavier at si Alvin naman ang driver. Napansin ko ang dumami ang nakabantay sa loob ng building na ito. Siguro'y naghigpit ng gusto itong si Sian para sa kapakanan ng kanyang kumpanya. Kunot-no pa ako ng may naunang itim na sasakyan sa amin bago kami sumunod doon. Meron din sa aming likuran na dalawang kotseng itim. Bakit may nakasunod pa sa atin? Pagtataka kong tanong kay Sian. It's for your safety, love. Safety? Ulit ko. Yes, huwag ka na magtanong, love. Ang importante ay ligtas tayo makakarating sa pasteng boutiques na iyon. Nakarating kami ng maayos sa lugar kung saan magsusukat kami ng gown. Nagulat pa ako sa mga bodyguards na halos paligiran na ang buong boutique. Ang awkward lang lalo pa at marami ang napapatingin na mga client. Baka akala nila may artista. Nakita ko agad ang ibang mga kaibigan ko kasama ng kanilang mga partners na nagsusukat na rin ng kanilang gown, except kay Ate Aryan at Alex. Nakakatuwa lang dahil ang cute ng napiling motif ni Alex na wala man lang kaalam-alam ang aming kaibigan na si Ate Aryan. Ilang oras din kaming tumambay dahil sa chismisa namin na walang humpay. Naka-epal pa nga itong si Alvin at Xavier sa aming grupo na nakakatawa din kasi kakwentuhan dahil madalas puro kalokohan ang lumalabas sa kanilang bibig. Dumating ang araw ng kasal ng aming kaibigan. Ang buong akala ni Ate Aryan ay abay lang din siya dahil lahat kami ay nakapustura na at ito na lang ay inaayusan na sa mukha ng makeup artist. Wow, ang ganda talaga! Salita ni Ate Tanya habang nakaupo na parang reyna habang panay ang haplos sa kanyang tiyan. Binulungan pa ito ni Ate Grace at sabay silang nagtawanan. Ang gagandang buntis na mga ito, gaya ko syempre. Ate Aryan, ang ganda-ganda mo na pero mas lalo kang nag-glow up. Namamangha ko sa kagandahang taglay ni Ate Aryan. Simple but classy ang looks nito. Ganyan talaga kapag lahat tayo magaganda. Biglang singit ni Ate Mika na hindi tuloy na isalita ni Ate Lian ang gustong sabihin.
Wow! Napasipat pa si Ate Aryan sa kanyang muka sa salamin. Sa Ate Lian at Ate Mika ang nagdala sa bride-to-be sa walk-in closet at sila na ang mag-aayos sa kanya. Kaming tatlo na buntis ay nagtsikahan pa. Paglabas ni Ate Aryan ay umiiyak na ito dahil mukhang na-shock ito at ngayon ay hindi na makapagsalita ng batiin namin. Let's go! Kanina pa naghihintay si Mr. Right mo. Nakangiting inalalaya ni Ate Mika ang aming bride. Sunundo na kami ng aming partner na mukhang kanina pa inip na inip sa kanilang buhay kakahintay. You look so gorgeous, love. You too. Sagot ko kay Sian. Pagdating namin ay agad din na sinimulan ang ceremony. Naiiyak ako sa kasal ng aming kaibigan. Kung noong una ay kay Ate Tanya, ngayon naman ay kay Ate Aryan. Sino naman kayo ang susunod? Sa Ate Grace dahil buntis din ito? O sa Ate Lian? Kailan naman kaya ako? Napatingin ako kay Sian sa kabilang side at huling-huli ko itong nakatingin sa akin. Kumabog tuloy ang dibdib ko sa paraan ng tingin nito sa akin. Ayoko mag-assume pero kinutuban akong bigla. Diyos ko po Lord, kung ano pong nais niyo ay kayo na pong bahala. Nang matapos ang kasal ay naghahanda ng ihagis na Ate Arya ng hawak niyang bouquet. Ewan ko ba at sabay pa kaming nakilinya ni Ate Grace at parehas pa kaming natawa. Kasabay noon ang ilang bisita na gusto ding makasalo ng bulaklak. Ready girls? In 3, 2, 1! Sigaw ng MC. Naghiyawan mga tao at kasama na ako pero lahat kami napahinto dahil sa Ate Aryan ay naglakad patungo sa bandang dulo kung nasaan sa Ate Lia na mukhang malungkot. Ngayon ko lang din napansin na hindi pala ito nakatayo para makasalo ng bulaklak tulad namin. Lian, for you. Pag-abot ni Ate Aryan kay Ate Lian at halata sa mukha nito ang matinding gulat. Malakas na hiyawan na nangyari ng sumunod na pangyayari. Si Drake ay nakaluhod ngayon para mag-propose sa aming kaibigan na ngayon ay umiiyak na ng husto. Naiyak na naman ako ulit sa eksena ng dalawa. Hindi mo akalain na may kahinaan ding side si Ate Lia na itinuring namin na pinakamatapang at walang inuurungan sa lahat. Oh, they're so cute together. Sa Ate Grace na naluluha na din pala na gaya ko. Napalingon ako sa kabilang table. Sa Ate Tanya na humahagulhol din habang pinapanood ang aming kaibigan. Katabi nito ang kanyang asawa at anak na si Trisha na isang flower girl. Ang ganda pa naman ng suot nito dahil mala Disney princess. Wish ko lang na magkakilala silang dalawa ni Misty. Sa isang private resort, isinagawa ang reception dito sa kaibigan nilang si Tyrone na isa ding broad Suvu. Mga close friend at ilang kakilala lang ang nandito sa venue at hindi tulad sa kasal nila Ate Tanya na sobrang daming bisita. Kasunod noon ay ang gender reveal ng baby ng bagong kasal. It's a baby girl. Napahaplos ako sa aking tiyan. Ano kayang gender ng baby namin? Nakaka-excite naman. Yumakap ako sa braso ni Sian sa isiping iyon. May kanya-kanyang table ang bawat isa sa amin. Paglingon sa kabilang side ay nakita ko si Trisha. Love, look ko, si Trisha. Tawag ko kay Sian. Sabay nguso sa batang super cute na nag-change outfit. Pero nakagown pa rin. Mukhang kinukulit na naman itong isang gwapong binatilyo na ito rin ang kinulit nito nung araw ng kasal ng magulang nito. Bunsong anak pala iyon ng kanilang big boss na nandito rin para sumakses sa kasal ng kanyang team. Kompleto ang buong Brad Savoy talaga naman na walang pangit sa kanila. Grabe lang, kung isa lang akong teenager at walang boyfriend na katabi, ang sarap sigurong tumili. Kung nandito lang si Sheena ay Jack magkaka-interest iyon sa mga lalaki nandito. Bigla ko napatingin kay Alvin na ngayon ay mukhang may nilalanding mga babaeng staff. Mukhang kilig na kilig pa naman ang tatlong babae. Napangiwi ako. Hindi ito magugustuhan ng kaibigan kong si Sheena. Baka black eye lang ang abutin nito sa aking kaibigan kapag napikon. Hindi pa naman iyon papaawat kapag gustong manuntok ng tao. Napatigil ako dahil may tumikim sa aming harapan. Si Mayor Ethan. What's up? Nag-fist bump ang dalawa at naupo si Mayor Ethan kaharap ni Sian sa aming table. How's the work? Tanong ni Sian. So far, nakamonitor pa rin sila. Hindi naman nilulubayan ni Breakerman ang tao ngayon para hindi siya makaalis sa bansa. Hindi din siya pwedeng umalis sa teritoryo dahil pwede silang hindi naabutan ng sikat ng araw. Tumungga ng si Mayor Ethan. Kapag nagsasalita ito ay talaga naman na madadala ka dahil parang may dalang magic ang bawat salita nito. Ganito nga siguro kapag nasa politika. Pero nabanggit naman sa akin ni Sia na hindi na nito kailangan pa magnakaw ng pera sa taong bayan dahil sa yamang taglay ng angka nito.
Nakapagtataka lang dahil ang gwapo talaga nito para maging single. Hindi naman ito bakla dahil napakalayo sa lalaking lalaki na tindig nito. Hindi naman ito makakasali sa Broad Cebu kung lalambot-lambot. Good. Kunting tiis pa at babalikan ka na rin ang hinihintay mo. Napataas ang sangkilay ko sa sinabing iyon ni Sian. Huwag mong papadapuan ng langaw o may aali-aligid na mga walang hiya sa kanya, Tia. May tuwala ako sa'yo. Ilayo mo siya kay Biller. Dimwit. Dumilim ang mukha ni Mayor Ezekiel at napalingon kami kay Alvin na ngayon ay nasa kabilang ibayo na ng mga kababaihan. Tumawa sa Sian at uminom ng alak sa kanyang baso. Nasa safety place na siya. Kung ako sa'yo, kinuha ko na siya at baka magkagusto pa sa iba yun. Hindi mangyayari yun. Magkasama sila ng asawa ni Rafferty. Tumawa pang ang lalo si Sian. Buisit itong mga ito. Interesado akong pakinggan ng mga chismis na iyon. Ang akin lang, huwag kang pabagal-bagal. Nananahimik lang silang dalawa at kayong dalawa lang ang magpapagulo sa kanilang mga buhay. Natapos ang kasiyan sa kasal ng aming kaibigan. Hating gabi na rin nang makauwi kami gamit ang chopper. 3 lang naman kami dahil hindi naman kasama si Xavier sa amin dahil may importante daw itong gagawin. Anong pinag-usapan niyo kanina ni Mayor Ethan? Tanong ko habang nakayakap sa kanyang malaking katawan. What do you mean? Ano yung huwag papadapuan sa langaw at mga walang hiyang tulad ni Miller? Yun kasi ang pagkakatanda ko sa aking pagkakarinig. Hindi ako marites pero konti lang. May girlfriend na siya at kilala mo? Dugtong ko pa. Something like that. Si Rafferty. Tyrone Rafferty. May asawa na pala yun? Tanong ko pa. Matagal na. Ibig sabihin kilala mo sila? Hindi naman masyado. Why are you so interested to know them? Gusto ko lang. Bakit sa iyo pa'y pagkakatiwala kung kaya naman nilang alagaan ang girlfriend at asawa nila? Bumuntong hininga ito at hindi na nagsalita. Paano mo silang nakilala? Uy, sagutin mo. Pangulit ko dahil kapag hindi ko malaman ay baka hindi ako makatulog. They're my employees. Talaga? Bakit pa sila magtatrabaho sa iyo kung mayayaman din na katulad mo mga kaibigan mo? Ano yun? Pagtataka ko. I didn't know what's the real story. Pero dapat na tayong matulog, love. It's not healthy na magpuyat at kailangan mo na magpahinga. Our baby needs rest also. Ay, kainis naman talaga Gusto ko pang magtanong na magtanong Pero itong isang ito naman ay tinatamad ng magsalita. Isang linggo na ang lumipas hanggang ngayon ay hindi ako makatakas sa paningin ni Sian. Mawala man ako saglit ay mabilis niya akong matagpuan. Kahit nga ako'y magbanyo, talagang sinisilipan niya ako. Tinatanong ko naman siya kung anong problema at bakit parang nagiging bodyguard ko na siya. Ang sagot niya lang ay palagi ako mag-iingat dahil buntis ako at gusto niyang safe akong nagbubuntis hanggang sa ako ay makapanganak. Ang dami pa naman itong pangarap agad para sa aming baby na kahit hindi pa nga nailalabas dito sa mundo ay mukhang magpapasa na agad ng responsibilidad. Ilang buwan pa bago malaman ang gender ng baby namin para sa ganoong bagay. Inaaway ko nga minsan, masyadong advanced sa future. Love, tawag ko kay Sian at nakaharap na naman ito sa kanyang laptop. Katatapos lang nitong sagutin ang tawag sa telepono. Lumingon dito sa akin at ibinaba ang kanyang suot na eyeglasses. Ang gwapo niyang tingnan kasabay pa ng nakalugay nitong buhok na lagpas balikat na ang haba. Come here. Pinalapit ako nito sa kanya at nang makalapit ako ay mabilis niya akong kinandong sa kanyang hita. Gustong gusto ko ang ganitong posisyon dahil para niya akong baby at feel na feel ko naman. Do you want something? Pinatakan ako nito ng maliliit na halik sa aking pisngi. Umiling ako at nagsalita. Kanina tumawag si Tiyang Norma. Kinamusta ko naman sila. Kahit palagi ko naman silang natatakso na tatawagan. Nagtanong sa akin kung kumusta na daw ako sa trabaho. Napahinto sa paghalik sa Sian sa akin. Then, bigla ko nasabi na wala na akong trabaho. Nag-hysterical si Tiyang Norma. Tapos si Tiyang Elma at Tiyang Emma nagalit sa akin. Bakit daw ako nag-resign nang hindi daw nila nalalaman? Kumusta na daw ba ako? Sana daw pa ako nakatira at may kinakain pa ba daw ako? Anong sagot mo? Sabi ko, dito na ako nakatira sa'yo. Napahawak ako sa kanyang kanang pisngi na magaspang. Mas lalo silang nagalit. Nakatingin lang ito sa akin at nakikinig. Hindi ko tuloy alam kung paano ko sasabihin na ipinagbubuntis ko ngayon. Biglang humina ang boses ko. Nalulungkot ako't natatakot kung ano magiging reaksyon ng mga tiyang ko.
Nang magkasama kami ni Sian sa bahay ng mga tiyang ko ay kuntodo pa naman sila bantay sa aming dalawa. Hindi rin naman kami magkatabi matulog sa higaan dahil si Tiyang Alma ay nagbigay ng foam at sa aming sala lang natutulog si Sian. Hindi naman ito nagrereklamo na para bang sanay lang ito kahit na may pinapatayong isang mansyon sa harap ng aming bahay. Bumuntong hininga ito at hinaplos ang akin tiyan na may konting umbok. Pupuntahan natin sila at sasabihin natin ang totoo. You don't need to worry about it because you always have me. Hinalikan ako nito ng mumunting halik sa aking buhok. Kailan tayo uuwi? Tanong ko sa kanya at napatingala. Not now, but soon. Ha? Matagal pa? Tumango ito at sumeryoso ang muka. Hindi ka pwedeng umalis nang hindi ako kasama, love. May kailangan pa akong tapusin na trabaho. Pero sinadyang, akong bahala. I'll talk to them. Hindi ko alam kung paano nito kakausapin ng mga tiyang ko at makukumbinsi pero panatag naman ang dibdib ko dahil tsak naman na maunawaan nila ang sitwasyon ko. Nakita naman nila kung gaano kabuti ang mahal kong si Sian. Pwede ba ako magtanong? Hinawakan ko sa ilong si Sian at hinaplos ang napakatangos na ilong nito dahil sobrang perpekto ito sa aking paningin. What is it? Pwede ko bang malaman kung nasa ng girlfriend at asawa ng mga kaibigan mo? Saang floor ba sila naka-duty? Agad na nagsalubong ang kilay ni Sian sa akin. Why are you so interested to them? Wala lang. Gusto ko lang malaman. Curious ako eh. Sobrang gwapo kasi ni Mayor Ethan at ni Tyrone. Kaya sa tingin ko ay magaganda rin sila. Pasimple ako napangiti sa aking naisi pero agad naglaho ang ngiti ko nang makita ko ang pagdilim ng mukha ni Sian. Bakit? Pagtataka ko. Talagang nagwagupuhan ka pa talaga sa dalawang gagong yun? Andito ako sa harapan mo at magkakababy na tayo. Hindi ko pa narinig sa'yo na gwapo ako. Parang may halong tampo ang salita nito. May ganito palang side itong matandang ito. Kahit napakalayo sa itsura nito ang magselos at magtampo dahil sa laki ng katawan at talagang matatakot ang kung sino man dahil kapag may ginawa kang hindi nito nagustuhan. Bigla akong natawa. Why are you laughing? Umiling ako. Antindi mo namang magselos dyan. Mas gwapo ka naman kasi sa kanila, no? Ito naman napakamatampuhin. Hinawakan ko magkabilang pesingin nito at madiin na hinalikan sa labi nitong namumula. Huwag ka na magtampo. Gwapo ka at sobrang mahal na mahal kita. Yes, I knew it. I love you. I love you din, Kurang. What? Napahagikik ako. I love you, sabi ko. No, you said something awful. Malakas akong napatili nang biglang kumubabaw sa akin si Sian. Napakabilis talaga nito dahil pang magnanakaw. Hindi na ako tumutulpa para mapahupa ang nagngangalit nitong alaga. Nakadalawa tuloy kami ngayong araw at 3 sa gabi. Grabe lang, parang walang kapaguran.